Kamusta? Mahal kong kapatid, dalangin ko na ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay sumaiyo at sa iyong pamilya ngayon. Amen? Ako si Pastor Antonio Jr. At heto, mga kapatid, kailangan kong sabihin ang isang bagay dito. Ako ay nananalangin kanina. Humihingi ako sa Diyos ng salita na maibabahagi ko sa iyo at hinihiling kong ilagay niya sa puso ko ang nasa puso mo. Alam mo ba kung ano ang sinabi sa akin ng Diyos? Na matatapos na ang iyong pag-iyak. Malakas ang sinabi ng Diyos, mga kapatid, na ang laban na pinagdadaanan mo ngayon ay totoo. Pero bukas, hindi na ito iiral pa. Dahil ililigtas ka ulit ng Diyos. At doon sa awit 34, talata 11, sinasabi na marami ang mga paghihirap ng taong lumalakad kasama ang Diyos, pero inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng iyon. Amen? Naniniwala ka ba sa pangakong ito? Ililigtas ka muli ng Diyos sa hirap na ito. Mga kapatid, naranasan ko rin ang akala ko'y katapusan ko na. Akala ko wala nang magandang mangyayari sa akin dahil nasa pinakamababa na ako noon. Nandito ako ngayon, mga kapatid, bago na, puspos ng Espiritu Santo at kagalakan. Para sabihin sa iyo na ang pag-iyak na yan, ang laban na pinagdadaanan mo, may takdang araw at oras na matatapos. Amen? Ang Espiritu Santo ang magbabago ng buhay mo ngayong araw din. Magsisimula ito ngayon sa pamamagitan ng mensaheng dadalhin ko sa iyo, sa pamamagitan ng panalangin na gagawin ko para sa iyo. Tama ba? Simulan na natin ang panalangin na ito, ha? Simulan na natin ang mensaheng ito. Kaya, hinihiling ko na i-click mo ito. Oo, may button na mag-subscribe dito sa ibaba. Sa tabi nito, may kampanilya. I-click mo ngayon dito sa kampanilya at piliin ang opsyong lahat. Gusto ko matanggap mo sa cellphone mo ang mga susunod kong video. Okay ba? Gusto kitang tulungan na maintindihan ang Biblia sa isang madaling at simpleng paraan. Kaya napakahalaga na sundin mo ang prosesong ito na sinabi ko sa iyo. Ayos ba? Mga kapatid, sasabihin ko ng eksakto ang itinuro ng Espiritu Santo sa aking puso. Marami sa inyo ang sumusubok ipakita sa ibang tao na ayos lang kayo, na maayos ang lahat, na ang buhay mo ay maayos. Pero ikaw at ang Diyos lang ang tunay na nakakaalam ng pinagdadaanan mo. Mga kapatid, hindi madali ang mabuhay sa mundong ito dahil may inaasahan ang lipunan mula sa atin. Ang mga tao sa bahay, pamilya at mga kaibigan natin. May inaasahan sila sa atin at tayo bilang Kristiyano, iniisip nating kailangan nating tiisin lahat. Kailangan nating manatiling matatag. Totoo yan, totoo. Kailangan nating magbigay ng patotoo. Pero, mga kapatid, hayaan niyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay na baka hindi niyo alam. Ang pag-iyak ay hindi ibig sabihin na kulang ka sa pananampalataya o hindi nagtitiwala sa Diyos, kundi tao ka lang tulad natin. Ikaw ay eksaktong katulad ng mga lalaki at babae sa Biblia noong nakaraan. Dahil sila rin ay dumaan sa mga pagsubok at lahat sila ay umiyak, dumaan sa mga sitwasyon na kapag tiningnan mo, maiisip mo, wala nang paraan para makalabas dito. Lumapit sila sa Diyos at binago niya ang kanilang pagkakabihag, pati ang mahirap nilang sitwasyon. Amen? Mangyayari rin sa iyo yan. Kaya nandito ako para sabihin, huwag mong sisihin o pilitin ang sarili mo dahil umiiyak ka. Madalas, parang mantikilyang natutunaw ka, di ba? Umiiyak ka kahit sa maliliit na bagay. Mga kapatid, lalo na kapag tayo'y mahina, lalo na kapag tayo ay nasa gitna ng disyerto at dumarating yung matinding pressure, di ba? Mula sa ibang tao at sa sarili natin, pinipressure din natin ang ating buhay. Pinipressure natin ang sarili para sa resulta at imahe sa lipunan na talagang nakakapagod at nakaka-overwhelm, mga kapatid. Ipapaliwanag ko, noong panahon ni Jesus, ganoon din ang nangyayari. Ang mga lider ng relihiyon noon ay naglalagay ng napakabigat na pasanin sa buhay ng mga tao kaya't nahihirapan sila. Akala ng iba, hindi sila mapagpapala ng Diyos at wala na silang kapatawaran. Ganon din ang nangyayari ngayon. Sa kasamaang palad, ang mga Pariseo, mga relihiyoso, sila ang mapagkunwari, di ba? Dahil madalas silang naglalagay ng napakabigat na pasanin sa mga tao na kahit sila mismo ay hindi nila kayang tiisin. Kaya mga kapatid, minsan nakita ni Jesus ang mga lider ng relihiyon na inaapi ang tao. Alam niyo ba kung ano ang sinabi niya? Sabi niya, lumapit kayo sa akin mga napapagod at nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ibibigay ko ang aking pasan na magaan, na madali, ang aking pamatok ay magaan. Kaya, sinasabi ni Jesus sa mga tao, tigilan niyo ang pagsunod sa relihiyon at pagpapaliwanag sa iba na di hinahanap ang tunay na diwa. Hanapin si Jesus
ang tunay na pinagmumulan. Siya mismo ang nagsabing, siya lang ang tanging pinagmumulan. Sinabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong mga pagod na sa relihiyon, sa pagiging relihiyoso. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan sa kagustuhang panatilihin ang matatag na posisyon sa harap ng iba, sa kagustuhang ipakita na kayo ay sapat na malakas, sa kagustuhang ipakita na kayo ay may maayos na buhay. Huwag ninyong piliting ipakita ang imaheng iyon sa mga tao, nakakapagod iyon. Gusto kitang direktang kausapin ngayon, ikaw na dumaranas ng pagdadalamhati. Mga kapatid, habang nananalangin ako, napakalakas ng sinabi ng Espiritu Santo tungkol sa mga nagdadalamhati. Alam ko na tinatamaan nito ang iyong puso ngayon dahil may nawala kang mahal sa buhay. Mga kapatid, madalas kong isipin ang kamatayan at kung paano mabuhay kung wala ang mga mahal ko. Hindi ko alam paano kung mawala ang taong mahal ko. Alam mo yon? At ang banal na espiritu ay malakas na nangusap sa akin. Ako ang siyang umaaliw sa mga nagdadalamhati. Ako ang siyang nagpapalakas ng loob ng mga pusong akala nila'y wala ng saysay ang buhay. Kaya, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang bawat sugat sa kaluluwa ay nangangailangan ng panahon para maghilom. Huwag mong pilitin o sisihin ang sarili mo. Normal lang umiyak, tama ba? Normal lang na masaktan ka. Normal lang na dumaan ka sa mga pagsubok at maramdaman mo ang epekto ng laban. Mga kapatid, sabi ni Jesus, makakaranas kayo ng pagsubok pero magpakatatag dahil napagtagumpayan ko ang mundo. Mga kapatid, normal lang ang umiyak. Iyan ang gusto kong iparating ngayon. Madalas, may dala kang pasanin na hindi naman kay Jesus. Mabigat na pasanin iyon, alam mo kung bakit. Dahil iyan ay pasanin na ipinataw ng ibang tao sa iyo. May mga taong naglagay ng mga inaasahan sa buhay mo. O kaya naman, ikaw mismo ang naglagay ng mga inaasahan sa sarili mo. At ngayon, hindi mo magawang mabuhay ayon sa gusto mong paraan ng pamumuhay. Kaya, ipapakita ko sa inyo ngayon, mga kapatid, kwento ng mga lalaki at babae sa Biblia na matinding umiyak, nagdusa, ngunit tinugon ng Diyos ang kanilang panalangin. Alam mo ba kung bakit? Dahil sinasabi ng Biblia, sinisiguro ng Biblia na hindi kayang tiisin ng Diyos ang isang pusong wasak at mapagpakumbaba. Amen? Ang unang taong ipapakita ko sa inyo ay si Moises. Ayon sa Biblia, si Moises ang pinakamaamong tao sa mundo. Mga kapatid, para tiisin ang reklamo ng mga tao sa disyerto, kailangan maging maamo at kalmado. Dumating ang panahon na kahit si Moises, na pinakakalmado at maamong tao, hindi na rin kinaya. Babasahin ko para sa iyo kung ano ang nakasulat sa mga bilang. Kabanata 11, talata 12 hanggang 15. Makinig kang mabuti. Tingnan mo kung ano ang sinabi ni Moises kay Diyos sa kanyang panalangin. Pakinggan mo ang sinabi niya. Panginoon, ako po ba ang nagluwal o nagsilang sa bayang ito? Bakit po ninyo ako inuutusang alagaan sila? Gaya ng isang ina na nagdadala ng sanggol na pinapasuso. Paano ko dadalhin ang bayang ito sa lupang ipinangako? Saan ako kukuha ng karne para sa kanila? Lumalapit sila sa akin na nagrereklamo. Sinasabi, Moises, bigyan mo kami ng karne para kainin. Panginoon, mag-isa ko lang. Hindi ko kayang pasanin ang lahat ng taong ito. Masyadong mabigat ang pasanin. Kung ganito mo ako tratuhin, patayin mo na lang ako agad. Para sa akin, isang pabor na iyon dahil hindi ko na makikita ang kalamidad na ito. Mga kapatid, tingnan nyo ang hinaing ni Moises. Nakikita ko dito si Moises na pagod at sobrang bigat ng dinadala dahil sa presyong ibinibigay ng mga tao sa kanya. Mga kapatid, hindi lang siya namumuno ng maliit na grupo. 2 hanggang 3 milyong tao ang kanyang pinamumunuan sa disyerto. Lahat ng ito ay dahil binigyan siya ng kakayahan ng Diyos. Hindi mo magagawa ang ganito kalaking gawain kung wala ang Diyos sa tabi mo. At si Moises ay may autoridad mula sa Diyos. Ang mga taong nagtangkang lumaban sa kanya ay madalas na naparusahan. Binanggit sa Biblia ang ilang taong tumutol sa autoridad ni Moises. At iyon ay napakadelikado. Dahil parabang lumalaban ka na rin sa Diyos mismo. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Sinasabi ng Biblia na binuksan ng Diyos ang lupa at nilamon ng lupa ang mga taong iyon para ipakita sa lahat na ang Diyos ay kasama ni Moises. Ngayon, si Moises naman ang nagrereklamo, Panginoon, ako po ba ang nanganak sa mga taong ito? Bakit po ninyo hinihiling na buhatin ko ang mga taong ito? Parang isang ina na nagpapasuso sa kanyang anak. Hindi ko kaya, Diyos. Mag-isa di ko kaya. Palaging humihingi ng karne ang mga taong ito sa gitna ng disyerto at nagrereklamo pa sa mana
na araw-araw ninyong ibinababa mula langit. Diyos, wala akong karne para sa kanila. Sobrang bigat ng pasanin. Sabi niya, kung ganito nyo ako tratuhin, Diyos, pwede nyo na akong patayin. Hindi ko na makikita ang mga taong ito na mamatay sa disyerto dahil sa gutom. Mga kapatid, mabigat ang pinagdadaanan ng taong ito. Minsan, mahilig tayong pagandahin o gawing romantiko ang kwento. Mga kapatid, hindi madali ang buhay kasama ang Diyos, hindi. Mahirap ang lumakad kasama si Jesus. Alam mo ba ang nangyari, kapatid? Sinabi ng Diyos kay Moises na pumili siya ng 70 kwalipikadong lalaki. Ibubuhos ko rin ang espiritu mo sa mga lalaking ito para magkaroon sila ng karunungan at kakayahan tulad mo. Simula ngayon, hindi ka na nag-iisa pero may tanong pa rin, di ba? Bakit kaya hinahayaan ng Diyos na makarating tayo sa hangganan ng ating lakas? Mga kapatid, naniniwala ako sa sinabi ng Diyos kay Apostol Pablo. Sa ating kahinaan, doon pinapahusay ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kapag tayo'y mahina, doon tayo tunay na malakas dahil malakas tayo espiritual. Doon, sinagot ng Diyos ang panalangin ni Moises. May isa pang halimbawa sa buhay ni Nehemias. Si Nehemias, mga kapatid, nang malaman niyang wasak ang Jerusalem, na ang mga pader ng Jerusalem ay sinunog, winasak, at ang mga tao ay dumanas ng kahihiyan, alam niyo ba kung ano ang nangyari? Sinasabi sa Biblia na si Nehemias ay umupo lang at umiyak ng ilang araw. Tingnan niyo kung gaano kahirap, mga kapatid. Ang sumunod kay Jesus ay hindi madali. Hindi ko kayo tinatakot, kundi sinasabi ko lang ang totoo. Umiyak si Nehemias nang makita niyang ang sarili niyang bayan ay dumaranas ng kahihiyan. Mga kapatid, pero sinagot ng Diyos ang panalangin ni Nehemias. Naalala niyo ba ang sinabi ko? Hindi kayang tiisin ng Diyos ang pusong wasak at mapagpakumbaba. At doon, tumanggap si Nehemias ng isang pagpapahid, isang kakayahan para siya ay pumunta roon at muling itayo ang mga pader ng Jerusalem. Makikita natin ang isa pang halimbawa sa buhay ni Ana. Baog siya kaya hindi magkaanak. At dahil dito, naranasan niya ang kahihiyan sa pagdaan ng mga taon. Pinagtatawanan at hinihiya siya dahil hindi siya magkaanak at noon napakahirap nito. Ang isang babaeng walang anak ay itinuturing na isang babaeng malas. Ibig sabihin, wala siyang biyaya ng Diyos, isang babaeng hindi pinagpala ng Diyos. Hanggang sa, mga kapatid, sinabi sa Biblia na si Ana, pumunta siya sa templo, lumuhod siya at nagsimulang umiyak at nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Ayon sa Biblia, gumagalaw lang ang kanyang labi dahil wala na siyang masabi at ang kanyang panalangin ay mga luha na lang. Alam mo ang sinasabi ko. At pagkatapos, noong oras na yon, pinuna siya ng paring si Eli at sinabing, Ana, tigilan mo ang pag-inom ng alak. Lasing ka na at parang nababaliw, hindi ka tumitigil sa pag-inom. At sinabi niya, Ginoo, hindi po ako lasing, kundi binubuksan ko lang ang puso ko sa Diyos. Mga kapatid, alam ng nakaranas sa Diyos kung ano yon. Iiyak ka hanggang sa mawalan ka na ng lakas. Pero sa sandaling yon, ang Espiritu Santo ang siyang bumubuo ng matibay na kuta sa iyo. Hindi ba ganon? Ang tanging hiling niya ay magkaanak. At nangako siyang ilalaan ang bata sa Diyos kung bibigyan siya. Araw-araw siyang maglilingkod sa iyo. Mga kapatid, sabi sa Biblia, noong gabing iyon, tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. Tinugon ng Diyos ang kanyang hiling at nanganak siya ng isang batang lalaki na pinangalan ng Samuel. Si Samuel ay isa sa mga lalaking pinakamadalas gamitin ng Diyos at siya ang naging responsable sa paghihirang kay David bilang hari ng Israel. Tingnan ninyo, ang ganda nito, mga kapatid. Nakikita rin natin ito kay David. Gusto ko ring basahin ang isang bahagi kung saan ibinubukas ni David ang kanyang puso sa Diyos. Dahil hindi rin naging madali ang buhay niya. Tingnan ninyo kung ano ang nakasulat sa awit 6, mula talata 6 hanggang 8. Pakinggan ang panalangin ni David at ang kanyang sinabi, Panginoon, pagod na ako sa pagdaing. Sa gabi, binabaha ko ang aking higaan sa kakaiyak at nilulunod ko ito sa aking mga luha. Ang lungkot ay nagpapalabo sa aking paningin. Pagod na ang aking mga mata dahil sa mga kaaway ko. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng masama, sapagkat narinig ng Panginoon ang aking pag-iyak. Amen. Tingnan nyo, mga kapatid, sabi ni David, Panginoon, basang-basa na ang kama ko sa luha. Hindi ko na kaya, bigat ng dinadala ko, kaaway sa paligid. Gustong pabagsakin ako. Ngunit sinabi niya, lumayo kayo, mga kaaway ko, dahil dininig na ng Diyos ang panalangin ko. Amen. Kaya, isipin mo ito kasama ko. Ano ang pinagkaiba mo sa mga taong iyon?
Mga kapatid, lahat tayo ay nasa iisang bangka. Ika nga, di ba? Pare-pareho lang tayong lahat. Lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, sa mga kahirapan, may mga kasalanan tayo, may mga pagkukulang tayo, pero mabuti ang Diyos, maawain ang Diyos. At ang hinihiling lang niya sa atin ngayon ay lumapit tayo sa paanan ng krus. Buksan natin ang ating puso at siya ang magpapalakas at magpapaginhawa sa ating buhay, sa ating puso. Amen? Pwede ba kitang tanungin, alam mo ba na 70% ng mga salmo ay mga tula ng pagdurusa? Ang mga ito ay mga tula kung saan sina David, Moises at marami pang ibang manunulat ay naglabas ng kanilang mga hinanakit dahil sa kanilang mga pagsubok. Siyempre, ang mga salmo ay laging nagtatapos sa pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Ngunit ang mga ito ay mga pagpapakita, mga pagpapahayag ng mga taong dumadaan sa mga pagsubok. Sa Biblia, pati na rin sa Lumang Tipan, mayroong isang buong aklat na puro panaghoy na isinulat ng propetang si Jeremias, na tinatawag ding propetang iyakin dahil siya ay madalas umiyak at maghinagpis. Naiintindihan mo? Pati na rin si Solomon, anak ni David, nasabi pa nga niya ito, ang matalino ay madalas mag-isip tungkol sa kamatayan. Ang hangal ay iniisip lang ang saya. Kapatid, alam mo ba kung bakit niya ito sinabi? Dahil kapag iniisip mo ang kamatayan, kapag iniisip mo ang mga pagsubok, kung gaano kabilis lumilipas ang buhay na ito, diyan mo nagagawa ang pinakamalalalim mong pagninilay-nilay. Kapag nasa pinakailalim ng emosyon, sa kaso mo na nawalan ka ng mahal sa buhay, o sa tingin mo ay nasa dulo ka na ng iyong buhay, nasa ilalim ka na, dito mo nagagawa ang pinakamalalalim mong pagninilay-nilay. Bakit ako narito? Ano ang layunin ng Diyos sa akin? Saan ako tutungo pag namatay ako? Naiintindihan mo? Kaya mahalagang matutunan mo ang isang bagay. May panahon ng pag-iyak at may panahon ng pagngiti. May panahon na ikaw ay luluha, pero may panahon din na kailangan mong bumangon. At dahil dyan, gusto kong ipagdasal ka ngayon. May isa lang akong hihilingin sa iyo. Itong kampanya, ang kadena ng pananampalataya at pag-asa na ginagawa natin tuwing umaga at gabi ay lumalago dahil sa patuloy mong pagbabahagi ng mga dasal. Kaya pagkatapos ng panalangin, huwag mong kalimutang pindutin dito sa ibaba ang button ng WhatsApp at ipadala ito sa 3, 5 o 7 tao na kilala mo ang panalangin ito at gagamitin ka ng Diyos. Amen? Kaya ngayon, gusto kong ipagdasal ka. Nandito na ako ngayon kasama ang langis ng pagpapahid. Gusto kong pahiran ang iyong buhay. Gusto ko na ang Diyos, siya ang bumali ng lahat ng tanikala. Dahil sinasabi sa Biblia na ang pagpapahid ng Espiritu Santo ay sumisira ng lahat ng pamatok. Kaya kung maaari, ipikit mo ang iyong mga mata at iaabot ko ang aking mga kamay. At sa matinding pananampalataya, hihilingin natin sa Diyos na linisin ang ating puso mula sa lahat ng kalungkutan. Napagalingin niya ang mga sugat sa ating damdamin. Ipikit ang mata at manalangin tayo. Alleluia. Panginoon kong Diyos at aking Ama, nagpapasalamat ako sa iyo para sa salitang ito. Tingnan mo Diyos, kami ay labis na masaya dahil parang inalis mo gamit ang iyong kamay ang lahat ng sakit na aming nararamdaman. Alam kong kumikilos na ang iyong banal na espiritu rito. Hindi mo inilagay ang mensaheng ito sa puso ko nang walang dahilan. Alam ko, Ama ko, na may mga tao rito na dumadaan sa pagluluksa. Mga sandaling napakahirap, mga mahihirap na panahon, Ama. Ito ay isang sakit na parang hindi kakayanin ng tao. Isang kalungkutan na parang gusto mo nang lisanin ang mundong ito, Panginoon. O Jesus, hinihiling ko sa iyo ngayon, alisin mo gamit ang iyong kamay, Panginoon. Tulad ng pag-abot ko ng aking mga kamay dito, hinihiling ko sa iyo, Espiritu Santo, alisin mo gamit ang iyong kamay ang lahat ng sakit, Panginoon. Lahat ng hindi matiis na sakit. Palakasin mo, Jesus, ang buhay ng lalaking at babaeng ito na umiiyak. May mga tao dito, Ama ko, na namumuhay araw-araw at hinahayaan lang ang buhay na magdala sa kanila. Dahil hindi na nila kinakaya, Diyos, wala na silang lakas, Ama, para lumaban, harapin ang mga hamon at ngumiti sa harap ng ibang tao. O Jesus, ikaw lang talaga ang makakapagbigay ng balsamo sa aming mga sugat. May mga tao dito, Jesus, na ang sugat ay sobrang bukas na hindi na nila alam kung paano muling bumangon. Yung iba napupunta sa bisyo. Yung iba naman napapasok sa mga relasyon na hindi ayon sa iyong kalooban. Jesus, pagalingin mo ang sugat na ito sa pinagmulan. Tunay na pagalingin mo, Jesus, para ang taong ito ay makapagbigay ng patotoo sa ginawa mo. Sa lahat ng ginawa mo, Ama. O Diyos, tulad ng ginawa mong magandang gawain sa buhay ko, ibinalik mo ang aking mga pangarap.
Ibinigay mo ang mga hangarin ng aking puso. Binigyan mo ako ng asawa, isang pamilya, mga anak na pinagpala. Ibinangon mo ang aking buhay pinansyal. Binago mo ang aking kapalaran. Yun ang hinihiling ko sa iyo ngayon. Jesus, gawin mo rin ito sa buhay ng mga taong ito, Ama. Na hindi na nila makakalimutan ang panalangin ito dito, ang ginawa mo at ang gagawin mo simula ngayon. O Panginoon, salamat Ama, dahil ikaw ay mabuti at tapat. Ang Panginoon ang nag-aalaga sa amin kapag ang buong mundo ay tumatalikod sa amin. Ang Panginoon ang tumatanggap sa amin kapag ang buong mundo ay lumilingon palayo at sinasabing wala ng pag-asa. Diyan pumapasok ang Panginoon na nagkakaloob. Oh, Jesus, may mga tao dito na nasa ilalim ng balon, Panginoon. Ikaw ang nagsabi na ikaw ang mabuting pastol. Iniiwan ng Panginoon ang 99 tupa para hanapin ang naligaw na tupa na hindi na makabangon. Jesus, hanapin mo ang tupang sugatan na ito ngayon. Buhatin mo siya sa iyong mga balikat. Ibalik mo siya, Panginoon. Pagalingin mo ang mga sugat. Iyan ang hinihiling ko at nagpapasalamat na ako sa iyo. Dahil naniniwala akong ang pagpapahid ng Espiritu Santo ay nasa taong ito ngayon. At sa sandaling ito, itinataas ko ang pagtutol sa lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng plano ng dyablo, lahat ng kasinungalingan, lahat ng paratang. Kinakansela ko ang lahat ng masamang plano laban sa buhay na ito at sa pamilyang ito. Sa ngalan ni Jesus, Panginoon, protektahan mo ang bahay na ito. Protektahan mo ang taong ito. Pagpalain mo siya saan man siya magpunta at naway maparangalan kanya, Panginoon. Naniniwala akong magsisimula na ang dakilang tagumpay. Pupunta siya rito, Panginoon, para ibahagi ang biyaya. Pupunta siya sa isang simbahan. Dadalo siya sa isang lugar kung saan maaari niyang patotohanan ang ginawa mo ngayon dito. Ama, na matagal nang nakatakda sa iyong plano, Ama. Naniniwala ako na mahal ng Panginoon ang taong ito at gagawa siya ng kamanghamanghang gawain. Sa pangalan ni Jesus, nananalangin at nagpapasalamat ako. Amen. Luwalhati sa Diyos. Aleluya.